Magandang hapon po sa inyong lahat. Ako po ay ina na isang biktima ng pagpatay sa Camarin, Barangay 174. Ang masasabi ko lang po, napakasakit po na mawalan ng isang anak na alam ko naman po ang aking anak ay wala pong kaduwis-duwis at wala pong ano sa lipunan. Isa po siyang lay minister po sa aming lugar at siya po ay isang kagawad at isa po siyang nagtapos po ng business administration. Dahil po sa gusto po niyang makatulong sa aming lugar, ninais niya po magkandidato, ninais niya po sa pagtulong sa kapwa. Maski ho, ano lang ang pamumuhay namin. Siya po ay matulungin sa aming barangay. Lahat po ng mga lumapit at humingi ng tulong sa kanya, wala pong hindi. Siya po, hindi man po sa pinansyal. Sa kanya pong pagsiservisyo, ang tapat at tulong sa kapwa ay napakasakit po para kunin sa amin. Siya po ang panganay kong anak. Napakabuti at napakabait pong tao. Alam po ng aming barangay kung ano po ang pagkatao at pamilya namin po. Ang masasabi ko lang po, una po tulungan niyo po akong magdasal at makahingi po ng sa Panginoon, sana, ng hustisya, ang pagkawala ng aking anak. Salamat po. Ako po si Emily Soriano, Gabagos Silang. Ang aking anak po, isa pong estudyante. Sinama lang po siya ng kaibigan na sinundo sa bahay para makadalaw lang po sa kaibigan. Sangad po ng anak ko sumama sa kanyang kaibigan. Bandang alas 8 po, nakarinig na lang po kami ng putok na ang anak ko po ay isa raw po na napatay doon. Napakasakit po sa akin hanggang ngayon hindi ko po matanggap. Sa 7 po namatay, ang anak ko po yung isa doon. Kaya hanggang ngayon po humihingi po ako ng tulong na mahuli po talaga kung sino po talaga yung pumatay ng mga bata. Yung mamang po. Gandang hapon po sa inyo. Ako po ang isa sa nanay sa 7 napatay sa Bagong Silang 176. Kung inyo pong natatandaan, December 28, yun po ang pinakamasakit sa aming mga nanay. Isa na po yung nanditong nakatayo ngayon na sinundan ko. Isa po sa mga napaslang. Kasama po yan sa 7 sa Bagong Silang 176. Ang pinakamasakit, hindi nila binigyan ng pagkakataon ng mga bata na magkaroon ng sarili-sariling buhay na maayos. At ang masakit dito, bakit ang mga walang kasalanan, siya po ang nadadamay dahil po ba sa wala silang alam, kaya sila po hindi makatakbo. Dahil hindi nila alam, dahil wala silang alam para tumakbo. Napakahirap isipin na sa isang iglap lang mawawala ang isa sa mga anak mo. Bagong taon maghihiwalay ang 2016 at 17. Ang kayakap mo'y isang kabao na ang laman ay ang anak mo. Na dahil lamang sa nadadamay
Kaya nga po ngayon, ang hinihingi ko na lang, ang kami ko na lang hiling kay Ama, kung sino man po ang may mga kagagawa nito, ay siya na po ang bahalang magparusa. Katulad po ng sinabi ko, na hindi po namin kilala kung sino sila. Ngunit si Ama ay siya po ang tunay na nakakakilala. Katulad din po ng sinabi ko, na kung dito sa lupa ay makaligtas siya sa batas ng tao, sa batas ni Ama, nakakasiguro po ako at siguradong sigurado na hindi siya makakaligtas sa kaparusahan sa kanya, sapagkat nakasaad po na bawal pumatay at ilagay sa kamay mo ang hustisya kung sila man may pagkakasala o wala. Marami pong salamat. Ganang hapon po sa lahat. Ako po'y nawalan ng ina, kapatid, at hipag. Nandun po ako nangyari yun. Panahon ng December 28, 2016, naganap massacre. Nagiging po ako nangyari na yun sa loob ng bahay. Nang ilang minuto lang po, may dumating po na nakabuton. Nagulat po ako na may narinig po ako ng isang puto. Hindi po namin nakalain. Nasa sunod-sunod na putok, marami na po namatay. Ito po sila. Napatak po kami sa CR. Nangyari po yun. Nang una na po kami narinig na putok, pagbukas po namin ng kabilang pinto, nakita na po namin ang 5 nakabuligta. May tama po lahat siya sa ulo. Mga ilang sandali, hinanap ko yung mama ko. Akala ko po kasi hindi kasama doon sa napan. Nakita ko po siya sa kabila ng kubo. Nakabulagta po. Ang daming tama ng bala. Hindi ko po akalain na mangyayari yun. Kasi po, ang hiling ko lang po na magkasiyahan kami ngayong nakaraang bagong taon. Hindi ko po kaya mawalan ng ina. Ang sakit po sa pakiramdam eh. Ginawa po nila hayop, ginawa nila. Ang hiling ko lang po, na mauli po yung gumawa nito. Ay lang po, maraming salamat po. Magandang hapon po sa ating lahat. Tulad po ng nasabi ng aking 3 kababayan na nakatayo dito kanina, isa rin po ako na magulang. Bagamat buhay po ang aking anak, hindi ko na rin po masabi kung hanggang kailan matatapos ang ganitong klaseng bigati sa aming buhay. Bagamat buhay po ang aking anak, hindi po sapat yun para ako maging maligaya, sapagkat hindi ko maramdaman. Wala siya sa aking tabi. Alalang-alala ang mga kapatid niya dahil survivor ang aking anak. Hindi man siya napas lang ng mga oras sa panahon na yun. Subalit, walang kasiyahan para sa amin sapagkat napakalayo niya. Ang hiling ko lang sa ating Pangulong Duterte, sana itigil na, wakasan na, tapusin na ang ganitong klaseng pamamaslang sapagkat maraming mga tao na nadadamay ng mga inosente,
na walang kinalaman sa ganitong klaseng pamamaril. Bagamat hindi kami magkasama ng aking anak, eto kami. Napakalayo ng aming agwat para maging maligaya. Halos pati mga kapatid niya, maski sa akin, nawala ng lahat. Kaligayahan, hanap buhay. Pati mga kapatid niya, halos hindi nakakapag-aral na maayos dahil sa kakaisip kung hanggang saan matatapos ang ganitong klaseng pigati. Yun lamang po, maraming salamat. Sana, inuulit ko po, hindi natutulog ang ating Panginoon Jesus. Kung sino man ang mga taong pumaslang sa mga taong nakasama ng aking anak, nakatakas man sila dito sa lupang ating kinagagalawan. Pero sa batas ng Panginoong Diyos, hindi siya at hindi sila makakaligtas. Salamat po.